Hello mga kagandang buhay, oh. Andito tayo sa channel ni Madam. Yes. Parang kinabahan ako kasi first time ko po na may mag-interview sa'yo. Sa akin, oh. O parang kay MJS na to. Oo nga, kasi parang si Jessica Soho naman yung nasa katabi ko. So, it's a big pleasure po mga kagandang buhay na makapag-interview po tayo kay Sir Jigger Villacorta, isa pong mabait at hindi pumapatol sa mga buzzer na vlogger po. Siya po yung kauna-unahan mga kagandang buhay na nagbigay po sa akin ng honest na suggestion na habaan ko yung aking video. Kasi dati 8 minutes to 10 minutes lang yung aking video. Yan po napansin ko. Oo. Sayang naman, pwede naman tong taasan. So, sa mga video mo, nakita ko, talagang malaki yung dito mo. Ngayon, parang naghapis na talaga siya. Paniwang-niwang yung gamay, ma'am. Oh. Nag-diet ba? Gitawag na siya low carb. No rice, no sweets like soft drinks, mga chocolates, I-challenge natin si Kabeheng Roger. Baka pag pumugil siya, mag-chicks na siya. Loyal siya eh. Hindi kayo niya ipagpalit sa iba, ma'am. Di ba, boss? So, nung nag-umpisa ako ng video o nag-umpisa ako ng vlogs, nakita na kita. Ganun So, ba, Jigger Villacorta, nakita ko na. Pero sabi ko, hala, may sikat pala na vlogger sa Negros. Kasi yung ginawa ko nung una kasi, kami, livestock hunting. Bali, inikot muna namin. Inikot namin yung Negros. Ano ba karami yung source ng mga baka sa Negros? Ganon. Tapos nakita kita, mula nun pinapanood na kita. Sabi ko, one day, gusto ko talagang makausapin itong tao na to. Kung paano siya nagsimula ng vlogging. Paano ka ba nagsimula ng vlogging, sir? Para maka-inspire din tayo sa iba na mga farmers din. Ma'am, ang masabi ko po na parang swerte lang tayo ba? Isa tayo sa mga sinerte tungkol sa pag-vlog. Kasi noong una, nang gumawa ko ng mga video, hindi ko inakala nga umabot ng almost 300,000 yung followers ko. Wow! Malapit na lang. Malapit na maging 300,000. Parang isang kimpot na lang, parang 2,000 na lang kulang. Wala nang kuan. Wala nang 2,000? Wala nang 1,000 ang kulang para maging 300,000. Oo. Tapos, yung target namin, makakuha lang kami ng 1,000 followers at saka 4,000 watch hours. Pero, hindi ko po inisip na magkapira ako dyan. Video lang ako ng video. Kasi hindi naman ako artista, ma'am, na maraming manonood sa akin. Yes, oo. Sa kuan pa, taga-probinsya lagod. Pero hindi ko nakala na nang umabot ng 20,000 yung followers ko, may kaibigan ako na nag-vlog din. Sabi niya, wala na ni Jay, murag hanggang dyan lang kasi yung vlog ko tungkol sa pag-aalaga ng manok. So hindi ko po akalain na marami palang makagusto kung paano tayo mag-aalaga ng native chicken. Yes, oo. Kasi nung una po, parang isa ko sa mga unang gumagawa ng video dyan sa YouTube tungkol sa pag-alaga ng manok. Kung paano natin paramihin, paano natin pakainin yung mga manok. Ganyan. Tapos next nung manok, nakita mo na medyo nakahakot ng viewers. Yan po, ma'am. Tapos naisip ko po na pag manok lang, parang boring. Araw-araw palagi tayo nag-vlog ng manok. Puro manok na lang. Humanap ako ng paraan para pina-expand mo yung farming. Pumunta ako doon sa biyanan ko. May maliit siya na area doon. Oo. Pinatabas yung kami area 1. Area 1. Yan po. Pinatabas ko yung tubuhan ni tatay at ni nanay. Pero binayaran ko sila. Oo. Kasi ginastos sila niya yun. Okay. Tapos, yung ginawa ko, ma'am, parang sugal. Oo. Kasi hindi ko inakala or hindi ko akalain na maging tuloy-tuloy yung trabaho namin sa pag-vlog. Oo. Tangkilikin ng tao, yung content mo. At marami palang na aliw sa aking mga video. Lalo na yung mga followers natin dyan sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyo. Alam niyo mga kagandang buhay, brown pala ang mata ni kaprobinsya pagka tinitigan mo talaga. Brown! Muna giyon sir nga, tutuki lang. Dito ka kabiyahe para maka-interview ka rin. So, and then, pagkatapos noon, may baka ka na, may kambing ka na. Bumili ako doon sa area 1. Gusto ko na magkaroon ng isang kalabaw. At saka, kasi mahilig ako sa alaga, ma'am. Mula nung bata pa ako, pag-alaga po ng hayop yung kinagista namin. Kasi yung trabaho ng papa ko, livestock din siya. Nagnegosyo din siya ng livestock. Buy and sell. Buy and sell. Katulad sa mga tao dyan na makikita nyo sa Hawiring? stockyard. Hawiring ba? Hindi siya hawiring.
Bali, ahinte. Yung andito sa bukid na naghanap ng mga kalabaw, Oo. anong tawag natin? Ahinte or middleman? Parang ganon. Bayan sila. Bay answer siya. Makabili dito sa bundok, tapos dalhin doon Dalhin sa doon sa stockyard. stockyard. Pati baboy. Pati baboy. Pag isama ako ni Papa doon sa bundok, kaming dalawa. Oo. Maghanap kami ng baboy. Okay. Pagtingin ko sa baboy na nakakulong, so pag baboy yung nakakulong, hindi yan marunong maglakad. Oh, no! Ang ginawa ko, ma'am, parang nagpipray ako nga, sana hindi mabili yung baboy na yan. Kasi ako yung mahirapan pag Mahirapan mabili namin ka. yung pagdala papunta doon sa... Dapat yung nakatali, pre-range. Yung nakatali. Doon kung saan mo lang ilalagay na punong kahoy. Oo. So, yun nag-umpisa, and then nung nakita mo, parang parang nakakagana, di ba? Oo, Nakaka-addict nakakagana, yung gano'n na maraming nanonood. Tapos, doon pa ako sa Area 1, parang nagkaroon tayo doon ng maliit na charity. Tumutulong tayo sa mga nangangailangan. Doon sa Area 1, marami na tayong tao na natulungan doon. Nagpapatayo ka ng bahay. Pinagawa natin ng bahay. Tapos, dati, kasi mas maganda pa yung kitaan sa YouTube. Dati na, maganda yung kitaan sa YouTube dati. Ngayon, merge na. Maganda yung kitaan sa YouTube, maganda rin ang kitaan mo sa mga sa farming mo, sa mga alaga mo. Ngayon, ma'am, parang patas-patas lang kasi malaki yung expenses natin. Oo. Dati, maliit lang yung expenses ko doon sa Area 1 kasi mga manok lang yung alaga ko doon. Tapos, kakaunti lang mga kasama. Sinusulduhan, Oo. yes. Hindi katulad dito na marami tayong mga kasama at the same time, nakatulong pa rin tayo sa kanila. Kahit may mga trabaho sila, katulad sa ating mga kasama dito ngayon, pag wala sila dito, andun sila sa tubuhan, nagtatrabaho. Yes. At alam naman natin kung gaano kahirap yung magtatrabaho sa tubuhan. Yes, so yung vlogging mo ay consolation prize yon. Dahil para sa akin parang consolation prize ang vlogging kasi tumutubo ka rin sa farming. Kaya sumikap kang mag-farming kasi para may maibahagi ka sa vlogging na pwedeng kapulutan nila ng inspirasyon. Tama, ma'am. Tama. Yan. Kasi ang buhay natin sa mundo, kailangan lahat ng moves natin makabuluhan. At sa farming din, parang masabi ko po na nakatulong din ako sa iba. Yes. Kasi bumili ako ng mga kalabaw, Oo. tapos pinalagaan Yan ko nga. sa aking Yan mga bang paiwi kakilala na sinasabi? Hindi. Ano ba yung paiwi na hindi ko naintindihan yan? Yun siguro ang... Yung sa amin kasi yan, papugo. Yung ganun pinapaalagaan mo sa ibang tao. Ang tawag dito sa amin sa Bisaya, pabatnan. Pabatnan. Sa amin, papugo eh. Murag, yung paiwi, murag ganun. Pareha Ganun na siya, siguro. Kasi bibigay mo sa kanila yung kalabaw mo pag unang anak sa kanila. Basta sa kanila, ang sistema dito sa amin, sa kanila yung unang anak, basta maliit pa yung kalabaw na inalagaan nila. Pero pag halimbawa, inahin na, tapos yung unang anak sa atin yan. Depende lang po sa usapan ninyo. usapan. Sa Pero agreement. sa'yo, sa ano yung usapan ninyo ng... Sa amin, Parang marami na na-invest mo eh. marami na. Yung iba na ibinta lang dahil may bago tayong baka na binili. Galing sa Batangas. Ayan. So, sana maparami mo yun, sir. Yan po ang pakay natin na maparami natin kasi ang gusto ko pong mangyari na pag may gustong mag-alaga sa akin, hindi na ako pupunta pa ng stockyard. Yung mga anak lang ng aking alaga, yun po ang ibigay ko sa kanila. Oo. So, napakaganda. Tapos ma-upgrade mo pa. Ma-upgrade. Ma-upgrade mo pa. Siyempre, mga anak yun, may turo ka dito. Tapos yung mga tao na wala silang pambili ng alaga, magkaroon sila. Katulad ng mga tao na pinalaga ko ng kalabaw. Hindi na sila magtatabas ng damo sa tubuhan, kundi mag-araro na lang. Yung pag-araro, pag nasa tubuhan kayo, yun po ang pinakagaan na trabaho. Oo. Pag ikaw ay magdadaro. Oo, muna siya. magdadaro. Napakasimple lang yun. Pero pag ikaw yung wala kang kalabaw, mahirapan ka sa pagtrabaho. Sir, ang tanong ko sa'yo ay, ano ang buhay mo noong hindi ka pa nagba-vlogging? Ano ka noon? Bago ka nag-umpisa? Ako po ay, doon sa Ayungon, hindi po ako nakilala dati bilang vlogger. Yes, so... Nakilala po ako nila bilang maamoy, mabaho. Mabaho Talaga, sir? yung kupras. Mabaho nga talaga ang kupras. Kasi kupra po yung negosyo mo. Nakabili po ako ng sakinan, nakabili ako ng maliit na lupa dahil sa pagninegosyo ng kupra. Pero nagsimula po ako sa wala. Anong ginawa mo, sir? May namuhunan sa'yo? Ito po ay nasasabi ko na to sa aking mga video.
Nung bago kaming nag-asawa ni Mrs., may maliit ako na kwarta o kapital. Binili ko ng baboy, ginawa kong inahin. Tapos, binili ko din ng baka at kalabaw, pinalagaan sa aking tiyuhin. Nang naibinta namin yun, naging 80,000. Oo. Yung pera Pera ko. mo. Si mama, kakasimula niya sa pagninegosyo ng kuprahan. Oo. Sabi niya, hindi daw madali yung pagnegosyo ng kupra kasi... Hindi nga, kasi may pangluluko din yan mula sa farmers, hindi masyadong tuyo. Mabigat sa kilo. Tapos, sabi ko, halimbawa mama, pag ako yung magnegosyo, sabi niya, may pera ka ba? Pero hindi niya alam na may 80,000 ako na Oo. Naipon. naipon. So, pag sabi ko na may 80,000 ako, na-shock siya. So, ha? May Saan galing? ganyan kang pera. Kasi pag magbigay siya sa amin ng pera, sabihin ko agad sa kanya, ma, kulang na kulang to para pambili ng sabon. O, sabi niya, ayusin mo yung buhay mo ha, kasi yung anak mo, yung asawa mo, malapit ng mga anak. Pero hindi niya alam na pag may pera siya na ibigay sa akin, iniipon ko. Kasi wala naman akong bisyo, ma'am. Hindi ako mainom, hindi ako nagsusugal. Okay. So, pag may pera, Ipon. ipon. Anong trabaho ni mama? Bakit nakakapagbigay siya ng pera? Kuan, ma'am, nung bago kami, ako sa totoo lang, nakapagtapos ako ng pag-aral. Isa Okay. akong commerce graduate. Oo, Pero ako undergraduate. mula nang nakatapos ako, hindi ko nasubukan nagtrabaho sa opisina. Oo. Kasi ang gusto ko po na hindi ko iwanan si mama. Okay. Ang negosyo ni mama, bikiri. Bikiri. Sa mga panahon na yon, click ang bikiri. Bikiri. Doon sa Ayungon, naalala ko po, dalawa lang yung bikiri doon sa Ayungon. That time. At that time niya. Tapos, maganda yung kitaan. At doon ako nagtatrabaho. So, maliit lang yung hatag bigay ni mama sa akin. Weekly yun pala. lang. Pero, Nagbibigay ng pera yung mama mo dahil sweldo mo. bali sweldo. Okay. Pati yung asawa ko, nagtitinda siya ng Tinapay. Dalawa kayo doon. Naalala ko po, ma'am, dati, pagkatapos kong mag-aral, wala akong balak na magtrabaho. May kaibigan ako, sabi niya, Birds, ano yung ipatrabaho sa asawa mo? Kasi yung asawa ko, undergrad din. Sabi ko po, patindahon na akong pandesal. Parang napatawa siya, ma'am, napayuko. Pag ganun ba? Pag ganun, parang Parang na-insulto. nakaminos sa mga ganyang trabaho. Oo. Sabi ko, Birds, hindi mo ba alam kung ano yung negosyo? Halimbawa, example ha, yung nakikita mo yung nagtitinda ng shooter sa tabi-tabi ng kasada. Alam mo ba kung magkano yung puhunan yon? Bibili lang sila ng 3 hanggang 5 pirasong ice. At saka ilagay sa jar. Opo. Tapos, i-repack by plastic. Sa 5 piso na kapital, Oo. hindi nila alam kung magkano yung maibalik. Pwedeng 20, pwedeng 50. O ang kikitain. Oo. Ganun, so, ganun yung negosyo. Mas maganda yung kitaan compare sa nagtatrabaho ng opisina. Kasi po, ang pagtatrabaho ng opisina, disclaimer lang po ha, hindi po nga, Oo. hindi naman na, Compared lang natin. Hindi naman natin minamaliit natin. Oo. Pero, mas maganda talaga yung Negosyo. marunong kang magnegosyo tapos may kapital. Kasi yung swelduhan sa opisina, fix. Yes. Pag yun po ang kitain nyo, yun Yun lang. na lang. Hindi katulad sa negosyo, Ikot lang yun. pwede natin kitain sa loob ng isang araw yung kita sa isang buwan. Totoo yan. Si Ma'am. Totoo yan. Totoo po yan, mga kagandang buhay. totoo yan. Madali kang umasenso sa negosyo pag binigyan ka talaga ng swerte o Tapos, biyaya. yan po ang masabi ko, ma'am, na ang tao parang swertihan lang. Kasi nung nagsimula, tuloy-tuloy tayo sa negosyo ng Kuprasa, nagsimula ako ng magnegosyo ng Kupra, marami pang nagtatanong sa akin na nakatatanda doon sa Ayungon. Sabihin nila, tinanong ako mismo ha, hindi ba daw limbungan? Dayain. Hindi ba madaya yung kiluhan mo? Timbangan ba? Di ba madaya yung timbangan mo? Baka nanglalamang ka? Kasi nakikita niya sa murang edad pa lang, maraming na nakapila na mga suki ko. Tapos doon sa Ayungon, galing sa North, panglima ako na negosyante, galing sa South, panglima din. So parang nasa gitna yung... Sa gitna ka. Parang imposible na yung Kupra dumating pa sa aming bahay. Sabi ko po, Sir, pag may alam ka dyan kung paano tayo mangdaya, pwede mo akong turuan. Yan po ang hindi ko makalimutan. Kasi na-insulto ako, marami nakinig. Nang tinanong niya ako na, baka nang daya yung ano. Pero napakarami na ko pong experience dyan sa tungkol sa pagnegosyo ng Kupra, ma'am. Mahaba-habang istorya. Pero ang
And ngayon, tumigil ka na sa kupras. Oh, kasi yan po ang sinasabi ko, ma'am, na parang ang tao parang swertihan lang kasi sa panahon na nagkukupra ako, napakarami kong customer. Yes. Tapos ngayon napakarami ng kompetensya. Marami pang mas aggressive sa iyo. Marami. At nakahanap naman tayo ng magandang mapagkitaan. Yes. Kung sa baga, binitawan mo yon kasi may kapalit. Oh, may kapalit. na. Iba yung, may motto po ako, mama, nga yung motto ko parang strike while the iron is hot. Oh, yeah. Noong nagnegosyo ako ng kupra, grabe yung trabaho ko. Kasi, Bakbak talaga. Bakbak. Kasi nag-boom. Oh. Tapos yung nasa farming tayo, nasa vlogging, ganon rin. Tirada rin. Araw-araw walang palya. Hindi, alam niyo po mga kaprobinsya, ginaya kita mga kagandang buhay, yung pabablog hindi yan madali. Yes, tama ka. Araw-araw nag-iisip ng content. Sinisikap namin na makapagbigay ng mai-upload or hindi lang basta upload. Dapat Kailangan may sense ang upload. Quality. Kasi alam naman natin, pag hindi quality yung video natin, walang manonood. Kaka-click pa lang, alis na agad. Tama yan. So, dumami ang subscriber ni Sir Jigger kasi pinagsikapan. Tama. Hindi basta-basta lang yan umulan ng subscriber. Ako nga, ma'am, hindi ka ako nag-anyaya sa mga viewers na paki-subscribe, follow, click the button. Kasi alam ko po, hindi sila makukonvince. Hindi nga ako nagsabi na don't skip the ads. Kasi isang viewers din ako ng YouTube. Imagine nyo po, pag nanonood ka ng vlogs or video tapos hindi mo i-skip ng ads, hindi kayo mag-i-skip ng ads, di ba? Napakatagal. So hindi ako sinasabi yan kasi iniisip ko, parang ini-imagine ko ba na sila yung nanonood, ako yung nanonood. Tama. Diba? Tama. Kasi pag yung tao pag makagusto sa iyo, ma'am, kusa na silang nagpa-follow. Pero meron din kasi, nagtaka ako sa analytics ko, 74% ng nanonood sa akin din nagsusubscribe. Meron din yung mga dahilan bakit din sila nagsusubscribe. Meron, ma'am. Gusto mo explain ko sa iyo? Yung mga followers natin dyan na nasa ibang bansa or mga matanda na naka-TV lang yung pinanood. So, paano sila mag-subscribe? TV lang naman. TV lang naman siya. Diba? Pero meron din naman gusto lang nilang manood sa'yo, ayaw nilang mag-subscribe. Nabasa ko sa comment sa video mo kanina, ma'am, na nakimartis lang sila. So, ayan. So, kasi, ang vlogging talaga inaalagaan. Tama. Inaalagaan talaga. Parang negosyo din. Parang politika. Ganon ang vlogging. Ganon ang pagkaintindi ko. Pag sa politika, hindi ka marunong mag-alaga sa mga mga tao, ganon din sa vlogging. Pag hindi ka marunong mag-alaga, wala din. Si Sir Jigger po, kauna-unahan pa lang po may mga below the belt po akong buzzer. Sabi niya, Madam, wag mo talagang patulan yung mga buzzer. Pero ako, nag-enjoy ako sa Kasi na-experience ko na yan, ma'am. Wala akong mapala pag pumapatol ako sa kanila. Kasi pag reply natin, wala na sila dyan. Hindi natin alam kung manonood pa sila sa sunod nating mga video or yung mga video natin dumaan lang sa wall nila ba. Tapos hindi sila makarelate kasi hindi sila mahilig sa hayop. So pagdaan sa wall nila, click sila. Alam ko naman sa mga video ko, boring yung video ko pag hindi kayo mahilig sa hayop. Boring. Pero boring naman lahat kung hindi ka hilig boring. Kasi hindi naman tayo katulad sa ibang mga vlogger na puro kalukuhan ba? Mga prank. Prank. Sa amin mga vlog, sa akin, sa kay ma'am, alam ko po na walang prank or hindi scripted. Kung ano ang mangyari yung araw, ngayon din ang binablog namin. Tama, ma'am? Tama. Walang script ako, walang tigil ang buganga ko. Grabe kayo, ma'am. Grabe. Saludo ako. Sabi nila, mabunganga daw ako. Ayaw na namin manood kay Sogs Ganang Buhay. Grabe ang bunganga. Manood ako sa mga video niya. Wala siyang pakialam sa mga tao na sa paligid. Hindi siya ma-distract. Kahit may kalabaw pang dumaan dyan. Pero hindi pa ako nasipa. Nagpipray lang ako kasi bahala sila. Bahala sila dyan. Basta ako, nagbablog ako. Ang dami rin kay panlalait sa stockyard. Dito na naman yung vlogger na to. Mang disturbo na naman dito sa amin. Ay, sabi ko sa isip ko, anong pakialam nila yung binibidyo ko lang naman yung binibili namin. Pero yung nagsabi sa iyo, ma'am, hindi nila alam na pati yung may-ari kaya mong bilhin. Hindi naman sa ganon. Bali, siguro masasabi ko lang na mula rin ang bata kami, yung kinabuhay rin sa amin ng magulang namin pag-aalaga rin ng hayop. Kaya siyempre, kami, pobre din. Pobre. So kaya nung nag-asawa kami ni Kabeng Roger, marami kaming baboy, mga inahin.
Naranasan namin ni Kabiyahing Roger na umupo na lang sa gilid. Tapos yung mga, ano namin, yung mga balalaki na naming litsuning baboy na siguro mga 30 piraso, naglupot ba? Nagtae. Tapos nangahiga na silang lahat. Tapos tumawag ng veterinaryo, pinainom lahat. Tapos hindi na tumayo. Umupo na lang kami, tsaka umiyak dalawa. Kasi malaking puhunan na yun, 30 litsuning na. Naranasan din namin umiyak sa negosyo, ma'am, kami ni Mrs. Ang ini, nag-aaway pa kami. Kasi bumagsak yung presyo ng Cupra. Oo, ay mahirap yun, 2 magalaw pesos. ang presyo. Tapos, kakasimula pa lang namin noon. Kasi iba yung Cupra. Yung presyo parang oil, gasolina. Na bababa ngayon, Tama ka. tataas bukas. Magalaw yan. Magalaw. Hindi niya alam na parang tigas-tigasan lang ako. No. Sabi niya, kasi bumaba ng 5 pesos. Ay, laki nun. Oo, Centavos lang nga, 50 centavos, malaki. Tapos may 20 tons kami. Ay, nako. May utang pa. Umiyak ka talaga ng mahinay. Umiyak. Tapos nag-away. Ano nangyari doon sa 20 tons na benta talaga ninyo? Hinintay ninyong tumaas ang presyo? Bininta namin, ma'am, kasi yung pira namin noon, rolling lang. Kailangan namin magbinta para may pambili. Sa akin, yung umiyak ako, yung truck ko natumba, lahat ng itlog namin, kunti na lang yung hindi basag. Pero may experience ako dati, ma'am, na hindi dapat matalo man tayo. Hindi dapat mag-concentrate sa ganyang talo. Kasi posibleng maragdagan yung talo natin pag mag-isip tayo sa talo. Na nangyari na din sa akin, muntik na akong mabangga habang nagmamaniho ako. Dahil yung isip mo lumilipad. May uling ako, yung uling ng bagol. Oo. 30 tons. Okay. Nag-usap kami sa bahay ko nga kunin niya mamayang hapon sa halaga na 15,000. Nang dumating yung hapon, nag-text siya, Jig, bumaba ng 1 piso. Parang nakatingin lang ako sa cellphone ko, hindi ko alam na nagmamaniho ako. Na-distract ka, sir. Pag natama, yung gulong ko tumama na sa gilid, sa sidewalk or gutter, parang, uy, anong nangyari? Hindi ko alam kung anong nangyari. Parang naurungan ka. Pero, nahulog na ako sa karsada. Muntik na lang, hindi ako nabangga sa gilid. Yung fortuner ko bago pa sa mga panahon na yun. Kaya sabi ko, pag may mga ganyang senaryo, hindi dapat isipin. Kasi lumaki pa yung gastos ko. Bakit? Yung gulong ko pumutok. Tapos mahal yun. Isipin mo sa negosyong livestock ni Kabiyahe, kung wala lang kaming existing na mga store doon, mahigit 1 taon, puro na lang ako abono, negative 200. Yung backload namin na ito, parang doon na lang napupunta yung kita. Duwating talaga sa point na sabi ko sa kanya, stop or change management. So ngayon, medyo okay na ngayon, Sir Jigs. So, ang dami mo na ngayon, successful na yung vlogging mo. At saka successful na rin yung mga na-put up mo na mga pang-alagain at isang venture ngayon ay nag-invest ng baka. Alam naman nating mapresyo ang baka. Ano ang pinoforesight mo 5 years from now dyan sa mga alagaing baka na kinuha mo kay Kabiyahe? Yan po ang parang tina-challenge ko yung sarili ko, ma'am, na maalagaan ko silang maayos. Kasi bihira lang yung ganyang klaseng baka dito sa amin. Bihira lang talaga? Parang ikaw pa lang nga dito. Pag pumunta kayo ng stockyard, pag pumunta tayo ng stockyard, kadalasan, mga upgraded. Upgraded lang, hindi pero pure. AI yung artificial insemination, tapos mga native yung Upgrade sila. Upgrade. Oo. Pero iba ito. Tapos pag pumunta ko ng stockyard, napakamahal yung bagong walay. Kaya naisipan ko, paano kaya pag ako ang meron? So kikita ako pag ako yung magbenta ng bagong walay. Malay mo, magkaroon ka pa ng malaking kita, madagdagan mo pa yung mga babae. Kasi yung kahit yung ganador mo isa, no? Bago ko yan isipin, ma'am, dagdag muna ako ng lupa pag may makita akong lupa na maganda. Di ba kinukura lang naman yan, no? Ang mga... Oo, kinukural, ma'am. Pero tapos pag wala tayong napier, maliit lang yung lupa natin na tinaniman, ma-sure tayo sa pagkain. Ako, gusto ko lang mag-rent. Mahal din ang lupa, eh. Gusto ko lang mag-rent din. Pero dito sa iyo, mura lang siguro yung mga bulubundukin. Wala ngang available, ma'am. Puro tubo kasi mahal ang tubo ngayon. Mahal ang tubo. Yeah, dito mahal din kasi pag mag-rent tayo dito, hindi sila nagbabase sa napier, nagbabase sila kung magkaano yung rentahan sa lupa na tinaniman ng tubo. So mahal. Mahal ang resulta. Bili na lang talaga kung may magbenta. Pag may magustuhan tayo. Mahal ba dito? Pwede naman ako siguro manghiram sa iyo, ma'am. Magnegosyo na lang tayo, magsosyo na lang tayo sa
sa negosyo para Ay, ano? Ang gusto ko lang mayari, ma'am. Ang gusto ko lang Itlog, mangyari. kaso lang, kumuha ng special permit. Tanong ko. Ma'am, sa ngayon, mukhang focus muna focus muna ako sa pangalaga natin. Oo. Kasi kailangan pukusan yan sila kasi kailangan mo ring maalagaan sila ng gusto kung ano pa ba yung mga diskarte na mabilis silang maging productive sila. yan po ang bala ko. Pero pag darating ang time, hindi naman nakasirado yung isipan natin tungkol sa pagninegosyo. At isa po nating karangalan na may malapitan tayo. Si Ma'am Sol. Isa pong karangalan, mga kagandang buhay, na ma-interview ang isang Jigger Villacorta. Kasi kami ni Kabiyang Roger, marami nagsasabi. Sabi nila, uy, successful na sila, pero madali mo pa rin kausapin at madaling lapitan kasi hindi tayo dapat magbago. Ano man po marating natin sa buhay, still pa rin po na madali tayong lapitan. Pero wag mo lang pong saktan kasi pag sinaktan mo, doon na yun makikita ang tunay na kapasidad ng isang tao pag sinaktan mo na. Dapat mahaba ang pasensya. Yan po ang wag lang talaga yung saktan kanila. Napakagandang yung pasensya. Habaan natin. Habaan pa ng habaan. Para hindi tayo Hindi tayo kasi bawat tao kasi pag dumating sa limit, marunong na talaga yung magdepensa sa sarili. Ganyan po. Kasi sa negosyo din namin, marami ring nagmaliit. Pero ang sabi ng Bible kasi, kung sino ang minamaliit, siya po ang umaangat. Kaya, at saka time is gold dapat. Yan nga ang sabi ko mo sa akin kanina na pagka-click tayo, pagsikapan talaga natin pagtrabahuhin. Tama. Strike while the iron is hot. Okay. So, mga kagandang buhay, na-inspired ba kayo kay Sir Jigs? So, patuloy nyo rin po kaming suportahan. So, salamat. Thank you so much, Sir Jigs. Isa pong karangalan sa akin, ma'am, na makausap yung isang milyonarya. Ikaw, milyonaryo ka rin. Ayan. Thank you so much, mga kagandang buhay. Bye-bye. Thank you so much, Sir Jigger. Ayan. Alis na kami sa lugar po ni Sir Jigger. Ganda ng lugar niya dito.